palatuntunan. Anuman ang kanilang tatalakayin ay wala pong kaugnayan ang himpilang ito. Talakayin ang katotohanan at tuntunang magbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunan ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa mga kapatid na mga Muslim at magandang hapon po sa mga kababayan mga Kristiyano na nakikinig po sa hapong ito sa ating palatuntunan ang talakayin ang katotohanan. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras sa pagtalakay, sa pagsagot ng mga katanungan na patungkol sa pananampalatayang Islam. Ngunit bago po dyan, ay nais ko po munang bigyang daan yung atin pong mga panawagan. Ang atin pong tanggapan, ang Mindanao People Dawa Association, ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang atin pong tanggapan ay matatagpuan sa panulukan po ng Roales at Sinswat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. At yan ay bukas tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Yan po ang main branch ng Mindanao People Dawa Association or MPDA. Ang kanyang branch po, ang kanyang iba pang tanggapan ay matatagpuan din sa dito rin po yan sa Cotabato City. Yan naman po ay nasa Notre Dame Avenue. Sa harap po yan ng Notre Dame University. Dito po sa Cotabato City. At inaanyayahan po namin ang ating mga kababayan, mga Kristiyano na dumalaw, bumisita sa ating tanggapan at saliksikin ang Islam. Meron pong ginagawang pag-aaral dyan. Libre po yan, wala pong bayad. Yan po ay aming inialay para sa ating mga kababayang naghahanap ng katotohanan. Sa mga nais naman pong o sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating palatuntunan, ito pong ating pangradyong palatuntunan ay maaari na rin pong makita sa youtube.com. Ang gagawin po lamang ng ating mga kababayan ay i-search, i-type, i-view yung ating YouTube channel, Khalid Sanchez, at doon ay inyong makita ang iba't ibang paksa na ating tinalakay po dito sa ating pangradyong palatuntunan. At of course, paki-like na rin po yung ating Facebook page, yung Bro Khalid Sanchez. Sa mga nais maging bahagi ng ating palatuntunan, maaari po kayong magpadala ng inyong mga katanungan sa atin pong hotline number, ang 0915-50-63652. Ulitin ko po, 0915-50-63652. Isa pa, 0915-50-63652. Sa hapon ito, ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez, ang inyong mga kasama. Alas 2 hanggang alas 3 po tayo ng hapon. At of course, ang aking tagabasa naman ay isang Hafiz. Siya po ay kasama rin po sa ating paglilingkod sa inyo sa hapong ito. Siya po ay isang Hafiz. Memoryado niya po ang buong Quran. Sa ulado niya ang buong Quran from cover to cover. Nais ko pong ipakilala sa inyo si Sheikh Morris Kabugatan. Mag-hi ka, Sheikh? Okay na sa kanya, hindi na siya mag-hi, siya si Sheikh Morris Kabugatan. Siya po ay, ano pa lang siya, 21 ba, Sheikh, ang edad mo ngayon? 22, 22 years old pa lamang po siya, at memoryado na niya ang buong Quran. Can you imagine? Letra por letra, sentence
for sentence, no? Verse to verse, word for word, memoryado niya ang maluwalhating Quran mula sa unang kabanata hanggang sa ika-114, 114, no? Kabanata, chapter ng Quran, memoryado niya ito. So, yan ay isang pagpapatunay na ang Quran ay talagang naipreserve sa mahabang panahon at hindi talaga siya mabago, no? Hindi mapakialaman ng kamay ng tao para baguhin sapagkat memoryado ng maraming mga Muslim. At hindi lang isa, dalawa, tatlo, kundi milyon na ba? No? Milyon na mga Muslim ang naka-memorize ng buong Quran. Mashallah. Sa Biblia po, wala po naka-memorize ng buong Biblia. Sheikh, wala. Kahit yung pastor, pari, o maging yung Pope, yung Santo Papa, walang naka-memorize ng buong Biblia. Yan po ang malungkot na katotohanan. Kaya kung sakaling ang Biblia ay may pagkakamali, no? Meron siyang mawala ang buong Biblia sa buong mundo, ma-erase yung nakasulat sa papel, hindi na ito maibalik sa kanyang original na anyo dahil walang naka-memorize, no? Wala. So yan po. Well, anyway, siguro dahil dalawa lang kami ni Sheikh Morris sa hapong ito, ay maaring umpisahan na namin ang pagtalakay sa mga katanungan na ipinadala po sa akin, no, sa atin, para po mas makarami po tayo. Dahil alam ko po na marami sa ating mga tagapakinig ang nais na mapakinggan ang kasagutan sa kanilang mga katanungan. Pero bago po dyan, ay nais ko po munang bigyan daan o batiin yung atin pong mga minamahal na mga kapatid na naging bahagi po ng ating pagpapalaganap ng Islam, mga kapatid na laging sumusubaybay sa ating palatuntunan. Nais ko pong batiin si Engineer Tizan Gemaluddin at si Engineer Nuruddin Bila ng Qatar. Assalamualaikum sa inyong mga kapatid dyan. Si Brother Ibrahim Mendez ng Kuwait. Ito isa sa mga pogi na mga kapatid natin na nakita mo sa picture, Sheikh, kanina. No? Si Sister Jane Pandalangan ng United Arab Emirates. Assalamualaikum sa iyo, sis. Isa sa mga masasabi kong tunay na Muslima. No? Mashallah. Napakaswerte ng lalaking maging asawa nito dahil talaga namang ang kanyang puso ay nasa Islam. Balik Islam ito siya, brother, Sheikh. Of course, si Brother Arnaldo, no? Ismael Monzalve Mujar. Siya po ay nasa Kingdom of Saudi Arabia. Ang isang kapatid po natin yan po yung kapatid natin na magaling po yan mag-drawing. Kahit yung mukha mo, Sheikh, pwede niyang i-convert yung mukha natin, mukha mo. Halimbawa, gusto mong maging kamukha ni Wolverine, yung bida ng X-Men. I-convert niya yan. Kayang-kaya niya. Oh, magaling talaga siya, Sheikh. Tingnan mo naman yung mukha ko. Minsan, i-convert niya sa sa mukha nung yung may balbas. Okay? Yan si Brother Arnaldo Ismael Monzalve Mujar. At of course, binabati ko rin po ang direktor ng Ar-Rahma Islamic Information Center, main branch sa Butuan City, si Brother Ismail Lumor. Ito siya, Sheikh, ito ay dating ministro ng mangangaral ng Iglesia ni Cristo, na siya ay yumakap din sa Islam. No? Malaking katungkulan ito nung siya miyembro pa o kaanib ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, siya ang direktor ng Ar-Rahma Islamic Information Center, ang main branch po doon sa Butuan City. Kaya po sa ating mga kababayan na nasa Butuan, nasa Agusan, o maging sa Surigao City, malapit lang po ang Butuan City sa inyo. Nandyan yung Ar-Rahma Islamic Information Center na maaari ninyong bisitahin at
mahingian ng mga iba't ibang Islamikong babasahin patungkol sa Islam, hanapin lamang si Brother Ismael Lumor. No? Huwag kayong mag-alala sapagkat nag-iisa lang ang gwapo dyan na direktor. Kapag makita niyo yan, gwapong mama, yan na yan. No? At of course, ang president ng Ar-Rahma Islamic Information Center, binabati ko rin si Sister Laila Manabat. Siya po ay naka-base sa Jeddah, sa Kingdom of Saudi Arabia. Sis, Assalamualaikum. Sana magkita tayo uli, no, sa pagbabalik niya dito sa Pilipinas. Alhamdulillah. At ang iba pang mga branch ng Ar-Rahma Islamic Information Center, meron tayo sa Coronadal City. Yan po ay nasa Imperial Street, Coronadal City. Ako po ang namamahala doon, Sheikh. At meron din po tayo sa Jensan, no, sa Ar-Rahma Islamic Information Center sa Jensan, na ang namamahala naman dito ay si Ustaz Burhan Sabiwang. Yan po ay papuntang airport na sa Barangay Fatima po yan. No? Madali lang po hanapin sapagkat nag-iisa lang Islamic Center dyan sa papuntang airport, no, ng Barangay Fatima, General Santos City. Okay? So siguro tayo ay magsimula na, Sheikh, sa ating pagtalakay ng mga katanungan. Ito po, unang tanong po mula kay Textel 0916-8326-987. Salam. Tanong ko lang ho, makapasok ba sa surga ang taong nagsisigarilyo? Si Datu Udi Alikan ng Makadayon Talitay. Ano yung surga, Sheikh? Di ba Maguindanao word yan? Surga? Yung Paraiso yan, Sheikh. Paraiso, no? Paraiso. So, ang tanong Diyan niya... na yan. Diyan. Okay. So, yun pala. Ang tanong niya, Sheikh, ay makapasok daw ba sa paraiso, sa surga, yung taong naninigarilyo? Naku po, daming tatamaan nito, Sheikh, no? Ako, marami akong kilala na mahilig manigarilyo, Araw-araw naninigarilyo. Oras-oras, minuto laging umuusok. Di ba yung demonyo umuusok din yan? Yung demonyo, yung makikita mo sa mga yung demonyo umuusok, di ba? Bilang tanda na may apoy sa kanya, umuusok siya Yung kapre, sabi nila, umuusok din daw. Anyway, ang tanong naman niya, makapasok ba sa paraiso ang taong naninigarilyo? Ang sagot po namin, ito pong paninigarilyo, ito po ay isang uri ng suicide. Suicide po yan Sana maintindihan po yung salitang suicide. Ito ay isang uri ng pagpapakamatay. Meron kasing dalawang uri ng pagpapakamatay. Yun pong pagpapakamatay na biglaan. Halimbawa, agad-agad kukuha ka ng 45, itutok mo sa sintido mo, papuputukin mo ito, patay ka na agad. That is, biglaan ng suicide yun. Meron din pong suicide na dahan-dahan. Yung dahan-dahan mo, pinapatay ang sarili mo. So ito po yung dahan-dahan na pagpapakamatay, ito pong paninigarilyo. Ngayon, ang tanong, ito po bang pag-suicide? Ito po bang pagpapahamak natin sa ating mga sarili? Ito po ba ay bawal sa Islam o hindi? Bawal po yan. Sinabi po sa chapter 2 ng Maluwalhating Quran, ang talata po ay 195, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Ayan, ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Sabi niya, at gumugol kayo, ibig sabihin gumastos kayo ng inyong kayamanan, yun ang kanilang tutukoy, alang-alang sa landas ni Allah. Well, kapag ikay pinagutusan na gagastos, sabi niya, yung kayamanan mo, gagastusin mo raw ito
sa landas ng Allah. Sa kayamanan, ha? Ibig sabihin, may pera ka, gagastusin mo sa landas ng Allah. Siyempre, kapag bibili ka ng sigarilyo, hindi naman ito sa landas ng Allah, di ba? Ito ay sa landas ng kapahamakan. Okay. May karugtong pa yan, eh. At huwag hayaan ang inyong sariling mga kamay ang maghantong sa kapahamakan. Ayun. Ang sabi niya, huwag hayaan yung sarili mong mga kamay na siyang maghantong sa iyo sa kapahamakan. Ano bang ginagamit mo sa pagsisigarilyo? Sabi niya, hindi kamay ang ginagamit ko sa pagsisigarilyo. Pwede pa rin dahil ang ginagamit ko paa. Yun naman may mga taong pilosopo kasi, Sheikh, no? Sabi niya, hindi ako kasama sa talata. Dahil kapag ka naninigarilyo ako, ang ginagamit ko ay yung aking paa. Ay, mahirap. Hindi yung kamay. Hirap yan. Oo. Sabi kasi sa talata, sabi niya, yung mga pilosopo ba, sabi diyan, huwag mong hayaan ang iyong sariling kamay ang maghantong sa kapahamakan. Kaya hindi ako kasama diyan, paa ang gagamitin ko kung maninigarilyo ako, no? Pero sabi ng Allah, kapag gagastos ka sa kanyang landas. Yun ang utos niya, eh. Hindi ka dapat gagastos para sa ikapapahamak mo, no? Kasi utos ng Allah, kapag gagastos ka sa kanyang landas. Isipin mo lang, araw-araw, sa isang araw, nakakagastos ka ng isang kaha ba? Minsan pa nga, susubra pa yung Sheikh, di ba? Magkano ba isang kaha ngayon? Hindi kasi tayo nanigarilyo, no? Hindi natin alam, Sheikh. Pagpalagay na natin ang isang kaha ng sigarilyo ngayon ay 30 pesos, 30. So, sa loob ng isang araw, ikaw ay nagsusunog. Nagsusunog ka ng pera na halagang 30 pesos. Ayaw. Can you imagine? Nagsusunog ka, imbis na gagastusin mo ito sa landas ng Allah, sapagat yun ang utos sa'yo, sinusunog mo. Kasi bumili ka ng sigarilyo, sinusunog mo 30 pesos. Ngayon, halimbawa kung siya ay sa loob ng isang taon, can you imagine, Sheikh? Sa loob ng isang taon, araw-araw ikaw ay nagsusunog ng 30 pesos. So sa loob ng isang taon, merong 365 days, ita times mo yun. Sa loob ng isang taon, nagsusunog ka ng pera na halagang 1,950. Ang laking bagay ng Sheikh, no? Ang laking bagay yan kung sakaling binigay mo ito sa landas ng Allah. Ngayon, merong isang tao dyan na tag 5 years, 10 years, 15 years, 20 years na siyang naninigarilyo. Halimbawa, 20 years na siyang naninigarilyo. Magkano na kaya ang halaga ng pera na kanyang nasunog? Okay, times 20 tayo, Sheikh. So, sa loob ng 20 years na paninigarilyo niya, nakapagsunog siya ng 21,000, nakapagsunog siya ng 219,000 halaga ng pera. Can you imagine? Ang laking pera yun. Ang utos sa'yo ng Allah, gumastos ka sa landas ng Allah. Hindi doon sa landas ng kapahamakan. Tapos, ayon sa pag-aaral ngayon, yung sigarilyo, meron siyang more or less 5,000 dangerous chemicals na makakapatay sa tao. Andyan yung ginagamit sa pag-poison ng mga daga, yung racumin, no? Yung ginagamit sa battery, nandyan. Yung ginagamit sa muriatic, andyan lahat. Almost 5,000 dangerous chemicals. Pati yung formalin na ginagamit sa pag-imbal ng patay na tao, nasa sigarilyo din yun. Ilagay din dyan. Yes, nasa sigarilyo yun. Kaya nga, kapag makita mo dun sa pakete niya, government warning, cigarette smoking is dangerous to your health. Can you imagine? Ngayon, sabihin mo na hindi haram yan. Naku, hindi ka talaga makakapasok sa paraiso. Alam mo bakit? Kahit na hindi na natin, wag mo nang anuhin yun. Ha? Kahit na hindi mo na isipin itong kapahamakan o dangerous na mga chemicals na andyan. Maliban lang siya kung magtaubat siya. Yes, exact kung magtaubat siya, no? Ngayon, sabi dito, Sheikh, siyempre, kapag ka ikay gumagastos ka ng malaking halaga ng pera, na wala namang kapararakan, wala namang matinong kahantungan, nagwawaldas ka, kumbaga, no? Nagwawaldas ka niyan, eh. No, nagwawaldas ka, ano ba ang tawag ng Quran doon sa mga taong nagwawaldas?
Nagwawaldas. No? Nagwawaldas siya eh. Kapag sunog ka ng pera, nagwawaldas ka. Yan. Ang sabi po sa Quran, ito pong mga taong mapagwaldas, nagsusunog ng pera, nagtatapo ng pera, no? Ito po yung mga taong mga kapatid ng demonyo. Allahu Akbar. Sa chapter 17, ang talata po ay 27, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Grabe, no? Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, sabi niya, katotohanan, ang mapagwaldas ay mga kapatid ng demonyo. At ang demonyo ay lagi nang walang utang na loob ng pasasalamat sa kanyang Panginoon. Alam mo, Sheikh, matanggap ko pa na sabihin na sa akin na ako'y kapatid ng unggoy. Pero kung sabihin na ikay kapatid ng demonyo, aba, saan ba mapunta ang demonyo? Sa Impyerno. Asahan mo na, doon din ang bagsak. Maliban na lang kung magtauba ka. Sabi ni Sheikh Morris, ano po? So sa atin pong nagtanong na si Dato Udi, no, alikan ng Talitay, yun po ang aming kasagutan. Mula po kay Texter 09-105-9367-130. Assalamualaikum, Brad. Waalaikumsalam warahmatullah. Haram po ba sa Islam ang sumali sa fraternity or sorority katulad ng APO, ACRO o anuman diyan? It's me, Usman Ali ng Dato Piang. Magkahalintulad sila, Sheikh, ng tanong nung isang taga-subaybay natin sa Saudi Arabia. Itong si Abs sa Kaluran Waja. Ganito ang kanyang tanong. Sabi niya, Assalamualaikum, Bro Khalid, at sa mga naggwagwapuhang mga ulul albab, wala sila ngayon. Oo, nagbakasyon. Alhamdulillah, thanks to Allah, tuloy-tuloy ang program niyo sa radio at maraming sumusubaybay, lalong-lalo na ako. Sukran, kapatid. Tanong ko po, bawal po ba ang sumali sa fraternity at ano po ba ang kaparusahan nito? At nakasaad din po ba sa Bible ang fraternity? Ang kanyang katanungan ay kung bawal daw ba, no? So magkapareho sila, Sheikh, nung tanong nung isang brother natin sa Dato Piang at saka itong isang brother natin na taga Makkah sa Saudi Arabia po yan, about sa fraternity, kung ito ba ay haram. Ang Quran po ay merong pagbabanggit tungkol po dyan sa pagtatayo ng mga grupo, no? O yes, pagtatayo ng grupo. Ang sinabi po ng Allah sa maluwalhating Quran na kapag ikay magtatayo ng grupo, kailangan meron siyang mission, no? Meron siyang mission. At alamin natin kung ano ang mission, vision, kapag ikay magtatayo ng grupo. Yes, so ito po yung mabasa natin sa chapter 3. Ang katalata po ay sa 104 ng Quran. Ganito po ang sinasabi, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Hayaang may tumindig mula sa lipo ninyo na isang pangkat, mga ito sa Arabic ang ginamit, grupo, na nag-aanyaya sa lahat ng mabuti. Khair, yung Arabic niya. Tapos sabi niya, na nagtatagubilin ng al-ma'ruf. Ano ibig sabihin ng al-ma'ruf? Sabi niya, ito yung pagsampalataya sa kaisahan ni Allah at lahat ng mga ipinag-utos ni Allah na dapat gawin.
at nagbabawal sa al-munkar. Ano naman ang al-munkar? Ito yung pagsamba sa maraming Diyos-Diyosan, kawalan ng pananalig, at lahat ng ipinagbabawal sa Islam. Tapos sabi niya, wa ulaika humul muflihun, at sila ang mga magsisipag tagumpay. Ngayon, sabi Sheikh, napakaliwanag. Oh. 3, sabi ng Allah. Yung grupo na hayaan mong tumindig mula sa lipo natin, no? Una, dapat sila ay nag-aanyaya sa mabuti, khair. And then, nagtatagubilin sa al-ma'aruf at ipinagbabawal ang al-munkar. Ngayon, i-apply mo yan sa fraternity, tiyak, babagsak ang fraternity, hindi papasok dyan siya. Dahil alam natin na ang fraternity, no, ito ay itinayo o itatayo o itinayo para sa isang paggawa ng kasamaan. Ang fraternity kasi, ibig sabihin yan, brotherhood yan. Brotherhood. No? Fraternity, ayon nga sa kanyang definition, it is a group of people sharing common interest. Kita mo yung involved sa mga rambulan, mga kafrat, no? Ganun, kafrat ko yan, di ba? Kaklan ko yan. Kaklan, no? Ganyan, kagang, no? Di ba? Kagang. Oo. Fraternity, katulad nung mga apo, yung binanggit niya rin, siya rin nagbanggit eh. So, ang pinopromote niyan, hindi naman kabutihan eh. Andyan yung hazing na, yes, o ipapahamak yung member niya sa pamagitan ng bago ka magiging kasama doon sa kanyang grupo, bago ka maging member doon, ikaw muna ay kanyang sasaktan, di ba? Pinapalo ka. Yes. So, hindi maganda ito na yung kapatid mo, bago mo maging kapatid, sasaktan mo muna. Mahirap yan. Oh, hindi maganda yun. Hindi maganda yun, Sheikh, di ba? Oh. So, kapag katitingnan mo, ang pinopromote niya ay hindi kabutihan, kundi kasamaan. Tatamaan pa nga ng batas yan, yung anti-hazing law, bawal yan eh. No? Di ba maraming namamatay dahil sa pagsama sa mga kung ano-anong fraternity, karamihan, mga estudyante. So, ang pinopromote niya, hindi mabuti. Doon pa lang sa unang hindi siya bawal na siya, no? Automatic. Ngayon, kung ikay matinong tao, bakit ka pa maghahanap ng fraternity? Samantalang ang the best fraternity is no other than sa Islam mo matatagpuan yan. Yes, sa Islam. Dito ka na sa Islam. Dahil yung kapatid mo, hindi mo sinasaktan. Bawal na sasaktan mo siya. Bawal mo siyang papaluin. Sa fraternity, pinapalo yung sa mga initiation rights nila siya. At marami pang iba. Sa tanong niya, kung ito pa ay bawal, ito po ay bawal po sa Islam. Bakit ka pa maghanap ng ibang fraternity? Islam ang the best na fraternity. Sa Islam mo matatagpuan ang tunay na brotherhood. No? Sabi nga, inamal mu'minuna ikhwa. Katotohanan, ang mga mananampalataya, sila ay magkakapatid. Yun ang tunay na fraternity. Yes, yan ang tunay na fraternity, Sheikh. Yan ang tunay. Bakit ka pa maghanap doon? Bakit ka pa papasok doon sa ibang mga fraternity na sinasaktan ka lang? No? Samantalang sa Islam, hindi ka sasaktan. Kasi kapatid ka eh. No? Yes. Ngayon, ang tanong na dagdag nung isa, kung meron din bang binabanggit ang Biblia tungkol sa fraternity. Kung meron daw binabanggit ang Biblia. Meron po. No? Ang Biblia ay meron ding binabanggit tungkol sa fraternity or tinatawag na brotherhood. Kasi ibig sabihin ng fraternity is brotherhood yan. Kaya man lamang napapasama ang meaning nito dahil sa masamang gawain ng mga grupo na nagsasabing fraternity, ngunit iba ang pinopromote nila. Ngayon, ang Biblia nagsasabi ng tungkol sa brotherhood, no? Yung kapatiran, no? Kapatiran. Okay. Sa isang talata po sa 1 Pedro 2, ang bersikulo po ay 17, ganito po ang pagkasabi. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao,
ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Sa mga kapatid, ibigin ninyo ang fraternity. Yung pagkakapatiran. Mga takot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. Igalang ninyo ang lahat ng tao. Pagsasama ka dyan sa mga ganyang fraternity shake, hindi mo maigalang yung kapwa mo tao. Dahil nga, isinasailalim mo siya sa katakot-takot na initiation, sinasaktan mo siya, at wala kayong takot sa Diyos. Hindi, walang takot sa Diyos yan. Kaya kukontra din maging sa Biblia. Dapat ganun eh. Kapag ang isang tao ay tinuturing mong kapatid, dapat meron kang mabuting kalooban para sa kanya. Sa pangalawang Pedro 1, ang talata ay 7, ganito sinasabi. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay pag-ibig. So, ang ganda kung ganun ang fraternity na papasukan mo. Ngunit dito sa mga naglilipan ng fraternity ngayon, na sinasabing kapatiran, hindi naman kagandahan nga ang pinopromote dyan. Kontra sa Biblia, kontra din siya sa maluwalhating Quran. Buti pa magpa-member ka na lang ng Ulul Albab. Magpa-member na lang siya sa ng Ulul Albab dahil tiyak kapag ikay member ng Ulul Albab, ikay nagabayan. Ang sinabi po ng Allah sa chapter 39 ng Quran, verse 18, sabi niya, Sheikh, Iqra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Masya Allah. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Ako, member na ako dito, Sheikh. Sila na nakikinig sa salita. Ano yun? Ito yung mga mabubuting payo, katulad ng mga mabubuting salita, katulad ng La ilaha illallah, no? Wala ibang Diyos na dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Allah, at sumusunod sa pinakamainam dito. Ibig sabihin, kung yung napakinggan mo, sinusunod mo yung the best doon, pinakamainam dito, tulad ng pagsamba sa Allah, pag-iwas sa taghut, yung mga Diyos-Diyosan, sabi niya, sila ang mga pinatnubayan ni Allah. Ulaika alladhina hadahumullah. Bishik, no? At sila ang mga taong may pangunawa. At sila ang mga ulul albab. Yung palang ulul albab, hindi baliw. Hindi ulul yun. Kundi yun yung mga taong may pangunawa. Sa Quran, ang ganda, no? Kapag ikay ulul albab, hindi ka talaga ulul, kundi ikay taong may pangunawa. Ganun yun siya. Dito ka na lang, kapatid. Imbis na mag-isip-isip ka na magpa-member sa mga Apo, yung mga Epsilon, mga Alpha, Pi, Omega, mga ganyan, no? Dito ka na lang sa Islam. Sapagkat sigurado ka, maliligtas ka, and at the same time, hindi ka masasaktan, hindi ka sasaktan ng kapatid mo. Walang initiation rites na kailangan gagawin sa'yo, hindi kailangang palanguyin ka sa isang 10 kilometrong dagat, o di kaya papaluin ka ng 100 hampas no, sa puwet mo, ipapa-exercise ka, i-walking ka, ipapa-carry the earth, mga ganyan. Nako, hindi na kailangan yun para maging kapatid kita. Ang kailangan mo lang para maging kapatid ka namin ay sabihin mo ang walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi si Allah, at si Muhammad ay sugo ng Allah. Ganun po yan. So yun po ang aming kasagutan ni Sheikh. Mula po kay Texter 0926 8957 544. Assalamualaikum, brad. Waalaikumsalam warahmatullah. Pwede din ba mag-celebrate ng New Year ang Muslim?
Nasa Quran din po ba yun? Si Jensen ng Kabuntalan. Ang tanong ni Sheikh ay, pwede daw ba mag-celebrate ng New Year? Grabe ha. Alam mo kapatid kung maintindihan sana yung sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na merong dalawang piyesta o celebration lamang sa Islam, di ba Sheikh? Sabi niya, merong dalawang piyesta o celebration lamang sa Islam. Ano ito? Ang sabi niya, ito po yung Eid al-Fitr at yung Eid al-Adha. Eid al-Adha. Sa mga tweet Sheikh, hindi niya sinabi nakasama yung New Year. Pati nga yung birthday ng propeta, hindi niya sinabing i-celebrate Hindi. O nga, kung meron man sigurong ipapacelebrate ang propeta, kung sakaling walang revelasyon na ibinigay sa kanya ng dakilang tagapaglikha, sabihin niya, dapat i-celebrate nyo, birthday ko. Then bakit pa kayo mag-celebrate ng kung ano-anong mga celebration dyan? Birthday ko na, yun ang i-celebrate nyo. Yun nga birthday ng propeta, hindi sinabi na i-celebrate natin. No? Yung birthday niya, birthday ng mga anak niya, hindi sinabi yung celebrate siya, di ba? So, how much more pa kayo yung New Year? Wala nang rason. Sapagkat, sabi niya, 2 celebrations. Yung Eid al-Adha at saka Eid al-Fitr. Yan yung dalawang fiesta o celebration sa Islam. Ngunit, may New Year sa Islam. May New Year. Ako nga, may birthday rin ako Si Sheikh, may birthday rin yan. Pero hindi namin sineselebrate ang birthday. Ang propeta may birthday, ngunit hindi sineselebrate ang kanyang birthday. May New Year sa Islam. Sapagkat sa Islam, meron pong Islamikong kalendar. Merong Islamic calendar sa Islam. Kaya may New Year yan. Kapag may kalendaryo, may New Year talaga yun. Diba? Sa Islam, may New Year dahil may Islamic calendar. At sa Islamic calendar, merong 12 months, di ba? Ito, basahin natin sa Surah At-Tawbah, chapter 9, verse 36. Sabi ng Allah ay ganito. Sabi niya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan sa kanyang pinakaunang sentence. Sabi niya, katotohanan, ang bilang ng mga buwan kay Allah ay 12 buwan. 12. 12. Meaning, may kalendar talaga sa Islam, no? 12 ang sabi niya yung Hijra calendar, di ba? Oh. So, merong New Year. Yung first month, yung Muharram. Okay? Of course, yung unang araw sa buwan ng Muharram, yun ang New Year. Yun ang bagong taon, pagpasok niya. Ngunit hindi na kailangan i-celebrate yan, kapatid. No? Sa atin, no celebration ng New Year. Lalo na yung New Year ng sineselebrate ng ibang, yung gamit ang ibang kalendar. Lalo na, no? Katulad ng Gregorian calendar na ginagamit ngayon ng mga kababayan natin, mga Kristiyano, na kung saan ay nagse-celebrate sila ng New Year sa katapusan ng yung sa hating gabi ng December 31. Lalo nang wala kang karapatang sumama diyan bilang isang Muslim dahil hindi nga sa iyo, hindi atin yung calendar, tapos magkikiselebrate ka pa, hindi mo nga sineselebrate yung sarili mong New Year sa calendar ng Islam, yung pakayang sa iba, di ba? Oh. Ngayon, Biblia ang magsasalita, walang kwenta. Yes. Kung Biblia magsasalita, yung mga ganyang celebration, walang kwenta. Saan po natin mabasa yan? Sa Biblia po, sa Colosas 2:16 at 17 at sa 23, ganito po ang sinasabi.
Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan. Ibig sabihin yung mga selebrasyon, bagong buwan o araw ng Sabat, na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. 23, sabi niya, ang mga bagay na iyay katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang pusa at sa pagpapakababa at sa pagpapakahirap sa katawan, ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikakalayaw ng laman. Useless. Walang silbi, walang kwenta, ayon sa Biblia. Kung Kristiyano ka pala, hindi ka na dapat pala mag-celebrate ng mga New Year, no? Dahil sabi sa Biblia, wala palang kwenta yan eh. Tama naman, mantakin mo, kung mag-celebrate ka ng New Year, naku po, nagsasayang ka lang ng pera, katulad ng merong yung fireworks display. Yung iba dyan, gumagastos ng milyones. Pagsasayang din yun eh. Imbis na yung pera na gagamitin sa pagpapasabog ng firecrackers, binigay mo na lang yun sa mga taong naghihirap. Di sana ay mapakinabangan nila ito. Kaysa naman, nagsusunog ka lang ng pera. Walang silbi. Useless. No? Ganon. Yan po ang aming kasagutan sa nagtanong. Lalo na sa Christmas. Maya, talakayan po natin yung Christmas. 0907-9858-931. Good PM, Brad. Hindi ito Muslim kasi good PM ang sabi niya siya. Isa po akong Kristiyano. Yun. Kristiyano pala. Kristiyano pala. Gusto ko po yumakap sa Islam. MashaAllah. Alhamdulillah. Pero, bakit? Baka hindi magpayag ang papa ko. Dapat din po ba na ipaalam sa pamilya ang pagpasok sa Islam? Grabe, no? Well, maganda yung kanyang, Sheikh, yung kanyang tanong, no? At saka yung kanyang intention, maganda rin dahil iyakap siya sa Islam, no? Alam mo, sa buong buhay ng isang tao na hindi Muslim, ang pinakamagandang desisyon na gagawin niya sa buhay niya ay itong pagyakap sa Islam. Kung sakaling hindi ka Muslim, yan ang pinakamagandang desisyon na maaring magawa mo sa buhay mo, ang pagyakap sa Islam. Bakit? Dahil ang niyayakap mo yung katotohanan. Kaysa naman mali ang relihiyong yayakapin mo, walang kwenta yun. Ngayon, kung yayakap ka sa Islam, ang yayakapin mo yung totoong pananampalataya. Saan ka pa? Hindi po ba? Ang tanong ng ating texter na isang Kristiyano, sabi niya, gusto niya yayakap sa Islam, pero baka hindi raw magpayag ang kanyang tatay, yung kanyang mga magulang. So, dapat pa ba na ipapaalam niya, no, sa kanyang mga magulang ang kanyang pagpasok sa Islam? Alam mo, mabuti kang anak. At sa gagawin mong ipapaalam mo sa mga magulang mo ang isang bagay na gagawin mo na sa tingin mo ito'y tama. Ako, hindi ako kontra doon kapag ipapaalam niya. Walang masama doon siya. Papaalam mo sa mga magulang mo na meron kang gagawin na isang bagay katulad ng mag-iiba ka ng relihiyon. Bilang pagrespeto sa kanila, gawin mo. Walang problema doon. Hindi masama yon. In fact, dapat nga talagang gawin mo yon. Ngunit, ang tanong ko sa iyo, paano kung hindi sila papayag? Paano kung hindi papayag? Pwede mo sabihin, magmumuslim po ako. Bilang pagrespeto sa kanila, pwede mong ipaalam sa kanila na ikay magmumuslim. Ang tanong, paano kung hindi ka papayagan? Kung hindi ka nila papayagan, hindi ka na ba tutuloy sa pagmumuslim? Sigurado hindi ka papayagan nun eh. Kapag ang mga magulang mo yung mga Kristiyano, at ikay magmumuslim, nako, hindi talaga papayag ang mga magulang na ang kanilang anak magmumuslim. Katulad lang sa akin noon. Nung magmumuslim ako, hindi sila pumayag. Talaga siya? Hindi sila pumayag. Kaya, ang tanong, kung hindi ka papayagan, itutuloy mo pa ba? Kung hindi ka papayagan, susundin mo pa ba sila o hindi na?
Ito po ang sagot ng Quran sa bagay na yan. Ipaalam mo sa kanila na ikay magmumuslim. Ngunit kung hindi ka papayagan at natitiyak ko na hindi ka nga talaga papayagan na ikay magmumuslim, huwag mo silang sundin. Huwag mo silang sundin. Ito ang sabi ng Allah. Sa chapter 31, ang talata po ay 15. Sabi niya, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Yan. Ito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Sabi niya, datapwat kung sila, yung mga magulang, Sheikh, ay magsikhay upang ikaw ay magtambal ng iba pa sa pagsamba sa akin sa mga bagay na wala kayong kaalaman, sabi niya, sila ay huwag ninyong sundin, sabi niya. Sila ay huwag ninyong sundin at maging mabait kayo sa kanila. Dapat talaga maging mabait. Utos pala, no? Na maging mabait tayo sa ating mga magulang. Maging mabait kayo sa kanila sa mundong ito. At sundin ninyo ang landas ng sinumang nagbabalik loob sa akin. Yun pala dapat ang sundin eh. Ang magbabalik. Sundin! Sabi ng Allah. Sundin! Sundin ninyo ang landas ng sinumang nagbabalik loob sa akin sa pagsisisi. Sa katapusan, ang hantungan ninyong lahat ay sa akin, sabi niya. At sa inyo ay aking ipagtuturing ang inyong ginawa. Sabi ng Allah, kapag ang pag-usapan ay ang pagsamba sa Kanya, no, lalong-lalo na kapag ang mga magulang mo ay mag-utos sa iyo na sumamba sa iba maliban sa Allah, ang sabi ng Allah, huwag mo silang sundin. Ngunit maging mabait ka sa mga magulang mo. Dahil mga magulang natin yan. Ngunit kung ang ipag-utos sa iyo ay ang pagsamba sa iba maliban sa Allah, sabi ng Allah, huwag mo silang sundin. Automatic yan. Kapag hindi ka niya papayagang mag-Muslim, ibig sabihin, ayaw niyang sasamba ka sa Allah. Yun. Oo. Ayaw niyang sasamba ka sa Allah. Sa makatwid, hindi mo siya dapat sundin. Pero, ipaalam mo sa kanya ang plano mo. Hindi naman ibig sabihin na sinabi ko sa inyo ito, mga magulang ko, ay susundin ko na ang advice ninyo na huwag magmumuslim. Sinabi ko to bilang paggalang, pagrespeto sa inyo. Ngunit, ang sabi ng maluwalhating Quran, kailangan sundin mo ang landas ng sinumang nagbabalik loob sa Allah. Dapat talaga magbalik Islam siya. No? Dapat talaga yun. After all, kapatid, kapag after all, ang kaligtasan natin, ayon sa Biblia ng mga magulang mo, ito ay kanya-kanya. Hindi ka mailigtas ng mga magulang mo kung sakaling mali sila. Baka ikaw pa ang makatulong sa mga magulang mo para maligtas sila. Ngunit sa Biblia, kanya-kanya tayo eh. Kaya dapat, kanya-kanya tayo magsumikap na tayo mapasama sa matuwid na pananampalataya. Dahil kanya-kanya tayo ng pagsusumikap para tayo maliligtas. Ang kaligtasan ng kaluluwa, ito daw ay kanya-kanya. Sa Biblia, ganun eh. Sa Ezekiel 14, ang talata ay 20. Ganito siya ang sinasabi. Basahin ko. Sabi ay ganito, bagaman si Noe, si Daniel, at si Job ay nangandoon, buhay ako, sabi ng Panginoon. Hindi sila mga liligtas ng mga anak na lalaki o babae man. Grabe, no? Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa
sa pamamagitan ng kanilang katuwiran. Kaya kanya-kanya ang kaligtasan kung Biblia ang pag-uusapan. Yung magulang mo, hindi mo ito maililigtas ayon sa Biblia. Yung magulang, yung mga magulang mo, hindi ka rin niya maililigtas. Kanya-kanya, sabi ng Biblia eh. No? Hindi sila mga liligtas na mga anak na lalaki o babae man. Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa. Ngayon, bakit mo pa sila, bakit ka pa magpapapigil kung sa tingin mo na ito ang tama, ito ang tamang katwiran. Kasi ganun yun eh. Dahil ikay papasok sa Islam, dahil ang katwiran mo, itong matuwid. Doon ka na-convince. No? So, kailangan ituloy mo ito. Dahil wala silang may tulong sa'yo. After all, kapatid, nag-isa tayong dumating sa mundong ito. Hindi natin kasama ang ating mga magulang, no? Mag-iisa rin tayong lisanin ang mundong ito, Sheikh. Nag-iisa tayong dumating dito eh, no? Sabi nga sa chapter 6, ang talata ay 94. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. At katotohanan kayong lahat ay dumating sa amin ng nag-iisa. Katulad ng kayo ay aming likhain sa pasimula, iniwan ninyong lahat ang mga bagay na aming ipinagkaloob sa inyo. Hindi namin namala sa inyo ang inyong mga tagapamagitan na inyong inaangkin na mga katambal ni Allah. Ngayon ang lahat ng relasyon sa pagitan ninyo ay pinutol na at ang lahat ng inyong ipinangangalandakan ay naglaho sa inyo. Sabi niya, tayo daw lahat dumating na mag-isa. Of course, iiwan mo rin ang mundong ito, mag-isa ka rin. Hindi mo kasama yung mga haharap ka sa Allah, mag-isa ka rin. Kaya dapat, sa pagsamba sa dakilang tagapaglikha, no, huwag kang magpapigil. Sa pagyakap sa matinong relihiyon, huwag kang magpapigil sa sino pa man, kahit sa mga magulang mo. Dahil baka ikaw pa ang makatulong sa mga magulang mo para sila ay magabayan mo rin sa tamang pananampalataya. Katulad ko, nung ako yung makap sa Islam, Sheikh, ayaw ng mga magulang ko. Pero hindi ako nagpapigil. Dahil alam ko na ang gagawin ko tama, hindi mali. O ngayon, pagkatapos ko, sila sumunod din. Nag-Muslim din silang lahat. Inshallah, sana ganun din ang mangyari sa iyo, brother, no? Brother na kita. Kung gusto mong yumakap sa Islam, pumunta ka sa akin ni Sheikh, no, sa ating tanggapan sa Mindanao People Dawah Association. Inshallah, matutulungan ka namin, no? So, yun po ang aming kasagutan. Sa mga natitirang minuto ng ating palatuntunan, Sheikh, nais kong talakayin itong Christmas. Dahil napapanahon ito eh. Dahil ilang araw na lang at Pasko na. December 25. Ngayon is December, anong petsa ngayon siya? 20. December 20. Ilang araw na lamang at Pasko na. Sabi nga nila, ang bilis daw ng ano, no? Kay bilis daw ng anyway, ang tanong, Sheikh, ay totoo ba na si Kristo o si Jesus, si Isa alayhi salam, siya ay ipinanganak sa December 25? Magandang katanungan yan. Ayon sa Biblia.
Totoo ba na siya ipinanganak sa December 25 ayon sa Biblia? Ang sagot ko po ay, ayon sa Biblia, wala pong petsa. Walang pet. Walang petsa Mhm. na binabanggit. December 25, walang ganun. Ngunit, may binabanggit ang Biblia na panahon ng pagkapanganak ni Kristo. Mhm. Panahon ng pagkapanganak niya. Pero, kung eksaktong petsa, wala nun. Pero panahon ng kanyang pagkapanganak, may binabanggit ang Biblia. At ito ay noong panahon na ang emperador ng Roma ay nag-utos na ang mga tao ay magpa-register. Mhm. Magpa-register sila. Mabasa natin yan sa Lucas 2. Basahin ko siya. Simulan ko sa 1. Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanlibutan. Utos ito ng emperador na ang lahat ng mga nasasakupan niya sa buong mundo ay dapat magpa-register. 2. Ito ang unang talaang mamamayan na ginawa ng si Quirino ay gobernador sa Syria. 3. At nagsiparoon ang lahat upang sila'y mga tala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. 4. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawagin ay Bethlehem, sapagkat siya ay sa angkan at sa lahi ni David. 5. Upang patala siya, pati si Maria, na mag-aasawa sa kanya, na kasalukuyang kagampan. 6. At nangyari, samantalang sila'y nangaroon, at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. 7. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin, at inihiga sa isang pasabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. 8. At may mga pastol ng tupa sa lupaing dingyaon na nangasaparang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. Kung mapansin nyo, sinabi dito, Sheikh, na si Kristo daw ipinanganak noong mga araw na naglabas ng utos si Augusto Cesar na magpatala ang mga tao, magpa-register. So dahil doon, kung saang angkan ka galing, pumunta ka sa lugar na yaon at doon ka magpa-register. Mhm. Ngayon si Jose at si Maria, sapagat sila ay nasa angkan ni David, pumunta sila doon sa Bethlehem upang doon magpa-register. Mhm. And at the same time, that time, si Maria ay buntis. At doon, habang sila ay nasa paglalakbay, papunta na doon, sa Bethlehem na sila, Mhm. nangyari ngayon na nanganak si Maria. At wala silang napasukan ng mga kabahayan, hotel, wala rin, sapagkat full pack ang mga bahay, ang mga hotel. So, ang nangyari, si Maria nanganak doon sa pasabsaban. Ito yung tirahan ng mga hayop. Mhm. O, sa Pasungan, kung sa Bisaya pa, doon siya ipinanganak ngayon. Pansinin nyo. Tapos, sa 8, nung ipinanganak si Kristo, yung mga nag-aalaga ng tupa, mga pastol ng tupa, nandoon sila sa disyerto. At nag-o-overnight sila doon sa pagbabantay ng kanilang mga tupa, ayon sa talata. Na, sa makatuwid, in short, no, to cut the long story, si Kristo, ipinanganak siya, hindi is no time. Mhm. Yun ang punto. Alam natin na kapag ka-Disyembre, sa Israel, sa Bethlehem, sa Jerusalem, snow time. Mhm. Kaya nga kapag ka-December, ang pinopromote yung snow eh. Diba? Snow. Merong Santa Claus na nakasakay sa mga reindeers, na dumaan sa mga snow na mga lugar, no?
Yung Christmas tree may snow. Oh. Sapagkat kapag ka December, that is snow time. May snow. Sabi sa Biblia, nung si Kristo ay ipinanganak, hindi taglamig, hindi snow. Dahil kung taglamig pa, yung mga pastol na nagbabantay ng loop ng kanilang mga tupa na nasa disyerto, kukurugin yun sa sobrang lamig siya. Mantakin mo, buong gabi nandun sila. No? Pagkatapos, maglalakbay pa sila si Maria at si Jose. Maglalakbay sila, snow time. Hindi nila ginagawa yan. Walang loko-lokong naglalakbay during snow time. Kasi galing ng Galilea, pumunta sila ng Bethlehem para doon sila magpatala. Kasi yun ang utos ng gobernador. Siyempre maglalakbay sila. Ang mga tao naglalakbay noon. So meaning, hindi snow time yan. Sa makatuwid, ipinanganak si Kristo, hindi December. O to be specific, 25. Hindi talaga. Ay bakit ngayon nangyari December 25? Ang laking kalukuhan, no? Na, pansinin nyo pa, another. Doon sa talata ng Lucas 2:7, si Kristo ipinanganak doon sa pasabsaban. Hala, naku po, iba ang sinasabi ni Mateo. Ang sabi ni Lucas, si Kristo daw ipinanganak sa pasabsaban. Hindi ganun ang sinasabi ni Mateo. Ayon kay Mateo, na siyang alagad ni Kristo, hindi raw sa pasabsaban ipinanganak si Kristo, kundi doon sa bahay. Oh, sa bahay. Ang katunayan, nung dumating ang yung tatlong mago, o magi, doon nga nila naabutan si Kristo sa bahay, hindi sa pasungan. Oo. Ito ang sabi sa Mateo 2, ang talata ay 11, sabi niya, at nagsipasok sila sa bahay. O hindi pasungan yon. O hindi yun pasabsaban. At nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Dito mo, pumasok sila, doon nila naabutan yung bata sa bahay, hindi sa pasungan, hindi sa pasabsaban. Sa makatuwid, contradiction ito. Saan ba talaga ipinanganak si Kristo? Sa pasabsaban o sa bahay? Ayon sa Lucas 2:7, wala nang lugar sa kanila doon sa mga kabahayan. Kaya doon ipinanganak si Kristo sa pasabsaban. Ngayon, ang laking problema ito siya. Ang laking problema itong December 25 na ito, hindi talaga pala ito birthday ni Jesus Christ. Kapag sasaliksikin mo, itong December 25, lumalabas na ito ay birthday pala ng isang sun god, yung kinikilalang Diyos-Diyosa ng mga Romano, na ang pangalan ay si Mitra. Ito yung buwan, petsa ng kapanganakan niya. Kinikilalang Diyos-Diyosa ng mga Romano. Tapos ibinigay kay Kristo para tanggapin ng mga Romano si Kristo bilang Diyos din. Kasi Diyos nila yung si Mitra Oo. At ipinanganak itong si Mitra, snow time, winter time. Si Jesus Christ hindi winter time Ano yun? Kung titingnan mo, that is summer time. Sapagkat walang ulan, walang snow doon. Hindi winter, no? Tapos itong si Mitra pala, itong si Mitra na sun god, ipinanganak ito doon pala sa pasabsaban din. Sa manger, yung sa kulungan ng mga hayop, ayon sa tala ng kanyang kasaysayan. Doon sa kulungan ng mga hayop. Talagang ini-connect nila kay Jesus Christ, no? Pero ang katotohanan po niyan, si Kristo po, hindi po ipinanganak sa pasabsaban, hindi rin po siya ipinanganak sa bahay. Si Kristo po, siya ay ipinanganak malapit sa ilog at merong puno ng palmera. Ito po ay mabasa natin sa Quran chapter 19. Ang talata po ay simulan natin sa 22 hanggang sa 23. 22 hanggang 23. Okay. Ikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع
النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Sabi niya, at siya'y nagdalang tao sa kanya. At siya'y pumaroon na kasama siya sa isang malayong lugar. 23. At ang sakit ng panganganak ay nagsadlak sa kanya sa tabi ng puno ng palmera. Ayun, sa tabi ng puno ng palmera. Siya'y nangusap, sana'y namatay na lamang ako bago ito nangyari sa akin. At ako ay nakalimutan at naglaho na. Sa babang talata, sabi niya, merong dalisdis ng tubig doon. Ngayon, wala ring binabanggit sa Quran na December 25. Maliwanag. Hindi rin is no time. Kasi nasa labas ng ano sila wala siya sa bahay. Kapag kayo na is no time, hindi magagawa ni Maria yun na doon siya manganganak sa labas. Talagang titigas sila noon sa mag-frozen, mag-freeze dahil sa lamig. Sa makatwid, palpak itong December 25. At bakit? Ang tanong siya, magdududa ka, every day, every year, bawat taon, iba-iba yung petsa ng pagkamatay ni Kristo. Pero yung taon o buwan o petsa ng kanyang kapanganakan, magkakapareho, December 25. Bakit ganun? Samantala yung araw ng kanyang kamatayan, paiba-iba. Merong March, may April, merong May, ganyan. Iba-iba bawat taon. Kaya doon, magtaka ka na. Simbang gabi, ginagawa sa umaga. Bakit may ganun? Dapat kung simbang gabi, gagawin sa gabi, hindi sa umaga. Diba? Santa Claus. Saan sa Biblia si Santa Claus? Walang Santa Claus sa Biblia. Dapat, kung yan ay lalaki, dapat hindi tawagin Santa Claus yan. Dapat Santo Claus. Katulad ng Santo Papa. O lalaki yon. Wala namang Santo Papa na Santa Papa. Wala namang ganun. Santa Mama. Sinasabi namin po yan, hindi po para manlait, kundi upang magpahayag sa inyo ng katotohanan. Kung hindi po tayo naturuan ng tamang pananampalataya sa relihiyong yaan, dito po sa Islam, ituturo sa atin ang tama. Ang tama. Kaya dito na po tayo, yan po ang aming imbitasyon sa atin pong mga kababayang mga Kristiyano. Walang tayong oras, Sheikh, So, sa ngalan po na aking kasama, si Sheikh, ayaw magpakita, Sheikh Morris Kabugatan, ang ating tagabasa po, at sa ating mga kababayan na patuloy na sumusubaybay, sa ating mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa ating palantunan, maraming salamat sa walang sawang pakikinig. Hanggang sa muli po, yung mga nagtanong, inshallah na hindi pa nabasa, sikapin natin mabasa yan sa susunod na palantunan. Hanggang dito na lamang, ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang inyong pong napakinggan ay isang bayan na programa. Ano man po ang kanilang